Hi guys, this is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Totoo kaya ito guys na makikita at mababasa natin sa ads ng online lending app na ito? Ito po ang Piso 101 Fast Loans PH. Ito na naman ang i-review natin for today's video. So bago po natin ma-review ang kanilang loan details, ay syempre a-applyan muna natin para malaman din natin kung ano ang sistema ng kanilang application. So let's go, dadaan muna tayo sa Play Store para i-install ang app na ito. So ngayon i-search po natin sa search bar ang Piso 101. At ito po yun guys, Piso 101 Fast Loans PH. Ang company name nito guys ay itong Piso 101 Team. So ngayon ay install na natin. At ayan po, installed na po siya. So, i-open na natin guys. At ito po ang kanilang permission authorization notice guys na kailangan natin i-agree. So, i-click na natin itong agree. At dito sa dashboard guys, ay makikita natin ang kanilang secret registration number daw kuno. At ang kanilang address. May nakalagay ng loan amount mula 1,000 pesos hanggang 50,000 pesos. At loan term mula 91 days hanggang 360 days. At may nakalagay pang interest rate na 0.05%. So, we'll see. So, ngayon, i-click na natin itong apply now. Same as usual, ay kukunin pa rin nila ang ating active mobile number. And then, i-click na natin itong send para makuha na natin ang OTP na i-send nila. At ayan po, then i-click na natin itong login. And then, click na natin itong only this time. At binalik po tayo dito sa dashboard guys. I-click ulit natin itong apply now. So, and then, i-click natin itong allow. At nag-pop up ito guys. To improve your application success rate, please ensure to authorize the application usage permissions. Follow these steps. So, i-click na natin itong continue. So, kailangan pa natin i-allow guys ang usage access nitong Piso 101. So, hanapin po natin dito ang Piso 101. So, ito po, i-click lang natin ito. So, ito po ang i-turn on natin guys. At ayan po, naka-on na po siya. So, balik na po tayo doon sa application. At i-click ulit natin itong apply now. Certification. So ito daw po ang kailangan nating i-submit sa kanila guys. Ang ating general information, ID authentication, at ang ating withdrawal account. So unahin natin itong general information. So una, gusto nilang malaman guys kung ilan daw ang ating credit card. So syempre ang ilagay po natin dito ay 0. Next po ay ang ating educational background. So ang pipiliin ko po dito ay high school. Next po ay job category. Dahil wala po dito sa seleksyon ng aking trabaho, itong others ang pipiliin ko. Next po ay gusto din nilang malaman ang ating company name. Next po ay gaano na raw tayo katagal sa ating pinagtatrabahoan. So ang pipiliin ko po dito ay 5 to 10 years. Next po kung ano daw pizza ang ating sahod. So itong 15. Pangalawa kong sahod ay 31. So next po gusto nilang malaman ang ating monthly earnings. So ang pipiliin ko po dito ay itong 20,000 hanggang 30,000 pesos. Next po ay gusto nilang malaman ang address ng ating pinagtatrabahoan. Next po ay kailangan pang i-detalye ang ating kompletong address. And then i-click na natin itong continue. So ngayon, hihingi na po nila ang ating personal details. Tulad po ng ating marriage status, type of property ownership. So syempre, ang pipiliin natin dito guys ay itong parental ownership. Basta mag-apply ng mga online lending guys, huwag nating pipiliin itong rental. Next po ay ang ating household address. At kailangan pang i-detalye ang ating kompletong address. Next po ay hingin din nila ang ating email address. Next po ay ang ating Facebook or Messenger username, Viber contact number, at ang ating alternative number. Pero mga optional lang po ito dito guys. Pwede natin lagyan ito, pwedeng hindi. Pero sa akin, nilagyan ko na lang. So ngayon, pindutin ko na itong continue. So dito na po tayo sa emergency contact guys. So ito po yung mga contact person guys na pwede nating ilagay dito. Dito sa una ay pwedeng ilagay natin ang contact person ng ating father, ang ating mother, pwede rin sa ating brothers or sisters. At dito sa pangalawa, pwede pa rin sa ating father, mother, brothers and sisters, or sa ating asawa.
At dito sa pangatlo ay ganun pa rin. Ipa-fast forward ko lang guys ha. At ayan po, tapos ko na pong napilapan. So i-click na natin itong continue. And then i-click natin itong only this time. So dito na po tayo sa ating ID authentication. So first ay mag-selfie tayo guys. So i-click ko lang ito. And then click itong continue. At kusa lang po itong magka-capture guys kapag okay na po ang ating selfie. At ayan po, naka-display na po ang aking mukha. Next po ay ang ating valid ID. At ito po yung mga valid ID na tinatanggap ng Piso 101 guys. UMID, passport, driver's license, SSS, PRC, postal ID, national ID, national ID electronic, GSIS at PhilHealth ID. So driver's license ang available sa akin guys. So ngayon pipicturean ko na ang aking valid ID. So itong camera ang pipiliin ko. At ayan po, pagkatapos kong pinicturean ng aking valid ID, at ayan po, okay na po siya. At dito sa baba guys, automatic na pong nakalagay ang mga detalye na nakasulat sa aking valid ID. Tulad po ng aking document ID number, ang aking last name, first name at middle name, at aking gender at date of birth. So ngayon, i-click ko na itong continue. At ayan po guys, natapos ko na pong pinilapan ng aking general information at ang aking ID authentication. So ngayon, itong withdrawal account na naman, kung saan ko gusto ito transfer ang pera na utangin ko dito kung sakali. So ang pipiliin ko po dito ay itong e-wallet. So pindutin ko na itong add. At ito po yung mga e-wallets na pwede nating pag-transferan ng ating utangin dito. GCash, Paymaya at GrabPay lang po. So itong GCash ang pipiliin ko. At ilagay ko na dito ang aking e-wallet account number or ang aking GCash number. And then i-type ko ulit dito sa baba. So ngayon i-click ko na itong confirm. At ayan po, kumpleto na po ang aking certification. So ngayon i-click ko na itong submit. So ayan po guys, biglang dumilim ang paligid. Restricted pala ang screen record sa kanilang loan details guys. So wait lang, bibidyohan ko sa aking isang cellphone guys. So ito na po guys, binidyohan ko na lang sa isa kong cellphone. So hindi ko na maibalik yung loan details nila guys. Wala na pong nakalagay dito. Ang nakalagay na po dito ay withdraw money na po. So na-approve po ako dito sa halagang 1,000 pesos lang po guys. Pero hindi ko po tinuloy dahil 7 days lang po ang loan term at hindi po buong 1,000 pesos ang matatanggap natin. 670 lang po dahil may bawas na 330 na service fee at may dagdag na 70 pesos sa repayment due date na po guys. So mababayaran natin lahat within 7 days. At ang mababayaran na natin lahat guys ay magiging 1,070 pesos na po. So loan shark na naman ito guys. Hindi po totoo yung mababasa at makikita natin sa kanilang ads. So tatandaan nyo lagi guys ang ganitong mga loan app guys. Hindi ko po ito may recommend. Big no talaga nito guys. So that's all for today guys. Don't forget to like and share this video para ma-aware din po ang iba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa iba pa pong mga reviews sa mga naglalabasang online lending app ngayon. At hanggang dito lang po. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye.